Hello po sa ating lahat, magandang araw. Muli ako ang inyong madiskarteng nanay at welcome sa aking kusina. Ngayong araw ituturo ko sa inyo ang aking version na stir fry Baguio beans na mas pinasarap at siguradong mapapakain nyo ang mga anak ninyo na hirap pakainin ng gulay. Kaya tara na, atin ang umpisahan. Ang una po nating kailangan ay 500 grams o kalahating kilo ng Baguio beans. Tatanggalin lang natin yung magkabilang dulo. Ganyan lang po, napakasarap nito lutuin, lalo na kapag half cook yung pagkakaluto. Kasi nandun yung malutong at manamis-namis na lasa ng ating gulay. Pagkatapos ko matanggalan na magkabilang dulo, ang gagawin ko po ay slice ko to na paslanting. Ganito. So, nasa inyo kung gaano kalaki yung gusto nyong cut ng inyong Baguio beans. Pagkatapos kong makat sa nais kong laki at sukat, huhugasan po natin tong ating gulay. Pagkatapos ko maghugas ng ating Baguio beans, mag-i-slice na rin po ako ng isang pirasong kamatis na hinog. Ikat lang natin ng ganito. Kasi nyo naman kung gusto nyo dagdagan ng kamatis. Mas masarap rin naman kapag maraming kamatis. Meron din akong medium size ng isang buong sibuyas na pula or native sibuyas. Pwede rin kayo gumamit ng puting sibuyas. Then ikat nyo lamang po sa nais ninyong laki. Gagamit din tayo ng 4 na pirasong butil ng bawang, pitpitin at pinuhin gaya ng ginagawa ko. Then pagkatapos nito, mag-ingat po lalo na kapag matalim ang kutsilyo na gamit ninyo, lalo kung meron kayong kasamang bata. Then dito, mag-i-slice tayo o maghihiwa tayo ng 250 grams na baboy. Ngayon kung hindi kayo kumakain ng karneng baboy, skip nyo na lamang po. Kahit wala naman nito, ay masarap tong ating stir fry Baguio beans. So maglalagay lang po ako ng 250 grams. Ikat lang natin ng pahaba rin, gaya ng ginagawa ko. Pagkatapos ay huhugasan din po natin itong ating karne. At dahil meron akong tirang kikiam sa aking rep, isasama ko na rin po ito sa ating pagigisa mamaya. Dagdag sahog din sa ating gulay. Or pwede nyo itong ipamalit sa baboy. So, basta na kumpleto ng ating mga sangkap, mag-start na tayong magluto ng ating stir fry Baguio beans. Ngayon na mainit na po ang ating pan, ang una kong lulutuin ay yung ating karneng baboy. So, ang ginagawa ko po kasi ito ay ating papakuluan sa tubig para mapalambot muna natin bago natin i-gisa yung ating mga sahog, yung ating sibuyas at bawang. So, dito titimplahan ko po ng konting asin. Maglalagay din ako ng konting paminta. Then, hahaluin po natin. So, ito po ang gagawin natin. Papalambutin natin ang karneng baboy sa katamtamang apoy lamang at lalagyan po natin ng 1/2 cup ng tubig. Pagkatapos nito ay tatakpan natin hanggang sa mag-golden brown at pasipsip yung tubig na nilagay natin. Pagkatapos ng ilang minuto, haluin lamang po. Ayan, kung napapansin nyo, unti-unti na po nagmamantika yung ating karne. Then, tatakpan po ulit natin at balikan natin pagkalipas ng ilang minuto. Ngayon, pagkalipas ng ilang minuto, ayan, nagmantika na po ng tuluyan ang ating karneng baboy. So, dahil marami yung ating mantika at mahirap naman po na sobrang mamantika yung ating gulay, babawasan ko po ito. Ayan. Kailangan lang natin konting mantika para sa paggigisa. Then, once na golden brown na po talaga ang ating karne at malambot na, una kong igigisa ang bawang. So, igisa po natin sa katamtamang apoy lamang. Isunod na rin natin ang sibuyas. Then, haluin hanggang sa mag-transparent po yung kanyang itsura. Isunod na rin ang kamatis. So, lalantahin lang natin ng bahagya yung kamatis bago natin ilalagay o i-add ang kikiam.
Ngayon, nalanta na yung ating kamatis, pwede na natin ilagay o isama ang kikiam. Pagkatapos ay haluin po natin, pagsasama-samahin na natin ang mga sangkap. At dahil maliit itong aking pinaglulutuan, ililipat ko po ito sa mas malaking lutuan, sa isang malaking wok para magkasya po dahil kapag nilagay natin yung gulay, aapaw na dito sa ating pinaglulutuang maliit. Then dahan-dahan po natin isalin. Napakasarap po nito, lalo na mapaparami kayo ng kain ng kanin. Pero ako po, pinapapako to. Kasi hindi siya maalat at hindi rin naman siya matabang. Saktong-sakto lang dahil manamis-namis yung ating gulay. Pagkatapos ay haluin lang natin ang bahagya. Ayan, sa katamtamang apoy lamang. At dito, dahan-dahan na po natin ilagay ang ating Baguio beans. Para po dito sa ating recipe, napakasustansya na at masarap. Malutong at manamis-namis ang ating gisadong Baguio beans. Then dito maglalagay po ako or mag-a-add ako ng konting asin. Konting asin lang, kailangan tatansyahin nyo rin po depende po yan sa panlasa natin. Dahil hindi naman tayo pare-parehas ng timpla. Maglagay ng konting paminta. Then para sa aking mas magpapasarap, maglalagay lang po ako or maghahalo ako ng Mamacita oyster sauce. Then, haluin po natin at lutuin sa katamtamang apoy lamang ng 1 to 3 minutes. At pwede na itong iserve sa ating pamilya ang masarap at malutong na stir-fry Baguio beans. So, eto na po mga manay. After 3 minutes, ay pwede na natin itong ilipat sa ating serving plate. At kita nyo, ang ganda ng kulay ng ating gulay. Sigurado mapaparami ng kain ang inyong pamilya. At pwede rin po itong papakin kasi hindi po maalat at hindi rin matabang ang ating stir-fry Baguio beans. Siyempre, titikman ko na. Kain po tayo. Napakasarap, napakalutong, manamis-namis yung ating stir-fry Baguio beans. So muli ako po ang inyong madiskarting nanay. Magkita-kita po tayo sa susunod. And please don't forget to subscribe at i-hit mo na notification bell para updated kayo sa mga recipe na kabang-abang dito sa ating kusina. Paalam!